Sa gitna ng mga usapin sa kapangyarihan, negosyo at hustisya sa Pilipinas, iisang tanong ang umuusbong mula sa mga balita, social media threads, at seguridad na operasyon. Nasaan si Atong Ang? I can tell we need to talk about things. The cold truth. Si Charlie Atong Ang ay matagal nang kilalang figure sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Mula sa sabong at gaming hanggang sa iba't ibang uri ng venture. Ngunit sa nakaraang mga taon, lumakas ang mga paratang na konektado siya sa pagkawala ng mga sabongero na ikinagugulo ng publiko. Natutuwa naman ako at umusad na yung kaso at nandun lahat yung mga pamilya ng nawawalan. Ang pangalan ni Atong Ang ay hindi bago sa balita. Subalit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi basta simpleng isyu. Noong Enero 14 hanggang 15, 2026, hinanap ng korte si Atong Ang at inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya, kasama ang 17. Iba pa kaugnay ng seryosong kaso ng kidnapping with homicide at serious illegal detention, kaugnay sa mga missing sabongeros o mga taong nawala matapos lumahok sa sabong. Pinasusuko na ng Justice Department si Charlie Atong Ang. Lahat daw susuyurin para lang maaresto ang most wanted at priority target ng PNP na si Atong Ang. Ito ay non-bailable offense. Nangangahulugang hindi siya maaaring lumabas habang nakabinbin ang kanyang kaso dahil sa bigat ng mga paratang. Ipinahayag ng korte ang warrant laban sa kanya at sa kanyang mga co-accused matapos ang mga reklamo at ebidensya na inihain ng Department of Justice, kabilang ang testimonya ng isang whistleblower na nagbigay ng detalye sa umano'y pagkakasangkot ni Ang sa malalaking insidente ng pagdukot at pagpatay. Ngunit nang sumalakay ang mga awtoridad sa ilang kilalang ari-arian at lugar na konektado sa kanya, gaya ng mga address sa Pasig, Lipa City, Laguna at iba pa, hindi nila siya nakita. Dahil dito, ang DILG ay nag-anunsyo na si Atong Ang ay itinuturing na isa sa pinaka-wanted na personahe sa bansa. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. We have several ongoing ngayon ng manhunt. There are several properties niya po in Metro Manila as well as in Region 4A na ongoing yung ng tauhan namin. Inilarawan siya ng ilang opisyal bilang armed and dangerous. Ito ay hindi basta titulo lang. Ito ay bahagi ng Public Safety Advisory na nagpapahiwatig. Ang isang tao na hinahanap ng korte ay maaari ring magdala ng panganib kung sakaling makatagpo ng mga awtoridad o ng sino mang magbibigay usap at susubukang saktan siya. Kasama ko si Atong sa siguro may tuturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is considered armed and dangerous. Upang mapabilis ang paghahanap, ang DILG kasama ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ay naglabas ng 10 milyong piso reward para sa sinumang makakapagbigay ng credible information na magtuturo ng kinaroroonan ni Atong Ang at magdudulot ng kanyang aresto. Hindi ito maliit na halaga. Ang pabuya ay para sa impormasyong makakatulong sa mga otoridad na mabilis niyang maaresto at mapanagot sa ilalim ng batas. Ang DILG ay naglunsad din ng hotline kung saan maaaring tumawag ang mga mamamayan para sa impormasyon. Isang hakbang upang mapalawak ang paglahok ng publiko sa search efforts. Habang umiinit ang usapin, hindi lamang ang pahayag ng mga otoridad ang pinag-uusapan. May mga netizens at mamamahayag na nagsasabing, si Atong Ang ay maaaring nasa ibang bansa na at siya ay nagtatago para umiwas sa pagharap sa korte. Ngunit ayon sa mga awtoridad, wala pang kumpirmasyon na siya ay nakaalis na nga sa bansa at binabantayan pa rin ang mga exit point at mga ari-arian na posible niyang pagtaguan. Ang kaso ni Atong Ang ay sumasalamin sa mga mas malalim na katanungan. Paano ba hinaharap ng sistema ng hustisya ang mga mayayamang konektado sa kapangyarihan? Mayroon bang pagkakatulad sa mga naunang kaso na nabigo sa paghatol dahil sa mga legal na estratehiya? At higit sa lahat, paano mapapangalagaan ang karapatan ng mga biktima na naghahangad ng hustisya? Ito ay mga tanong hindi lamang para sa pulisya o korte, kundi para sa lahat ng mamamayan. Sa dami ng kwento, ebidensya, at haka-haka,
Isang tanong pa rin ang nangingibabaw. Nasaan si Atong Ang? At higit pa rito, ano ang magiging wakas ng kanyang kasong ito? Isang malalim na usapin ng hustisya, pananagutan at katotohanan na patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa.